Putang inang babae na 'to, kababae mong tao, sinungaling, magnanakaw, putang ina ka babae mong tao, nagagawa mo yan, gano'n ka kademonyo. Si Pastor Apollo Kibuloy, isusuko na raw sa Amerika? Ha? Panoorin natin kung talagang totoo yan. Tara. Hiniling na ng Amerika na isuko sa kanila si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kaugnay yan sa kinakarap niyang child sex trafficking sa Amerika. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, may sagot na ba ang gobyerno natin sa kahilingan ng Amerika? Julius, wala pang impormasyon kung ano ang magiging aksyon ng administrasyon dito nga sa Wala ka pala aksyon eh. Di ba? Wala aksyon. Bago nyo ganin sa Amerika yan, dapat matapos muna yung kaso na rito. Kailangan mahatunan muna siya sa Pilipinas. Okay? Gets nyo? Kailangan mahatunan muna siya. Guilty man o hindi, dapat matapos muna yung kaso niya sa Pilipinas bago siya ganin sa ibang bansa. Bago nyo siya i-extradite. Okay? Ganun ang proseso nun. Okay? formal na hiling ng gobyerno ng Amerika kaugnay Saka lang, susubukan ko muna yung ano ko. Yung gato. Tarantado. Nakalimutan ko. Tarantado. Nakalimutan ko. Okay, let's go. Play. ng extradition ng founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Kibuloy, pero ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento tungkol dito. Base raw sa Philippine-US Extradition Treaty, ang Department of Foreign Affairs ang unang point person sa naturang request. Ano nga ba itong extradition? Isa itong legal na proseso kung saan hinihiling ng isang bansa na isuko ng isa pang bansa ang isang taong nakaharap sa kasong kriminal para doon litisin o pagdusahan yung kanghatol. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kaso sa Amerika. Noong 2021, kinasuhan siya ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang, gayon din ng conspiracy, marriage at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Ayon sa mga prosecutor ng Amerika, ginamit umano ni Kibuloy ang simbahan para mag-recruit ng mga miyembro na pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa sa mga member ng KOJC inabuso, binantaan at minanipula. Itinanggi na ni Kibuloy ang lahat ng mga akusasyong yan. Samantala dito naman sa Pilipinas, nananatiling nakakulong si Kibuloy habang nililitis para yan sa kasong qualified human trafficking at child abuse. Kaugnay yan ang mga reklamong isinampa ng Department of Justice matapos ang mga aligasyon ng dating miyembro ng KOJC. Noong 2024, nagtago si Kibuloy matapos siyang ipaaresto ng korte bago sumuko sa mga otoridad noong September ng parehong taon. Patuloy rin niyang itinatanggi ang lahat ng akusasyon. Sa ngayon, Julius, hindi pa nangangahulugan na ang request nitong Amerika ay ibig sabihin ay agad na siyang ipapadala doon. Dadaan muna itong extradition request sa pagsusuri ng Department of Justice at pag-aproba ng mga korte dito sa Pilipinas. Julius? Camille, dahil may mga kaso pa si Kibuloy sa Pilipinas, obligado ba ang Pilipinas na pagbigyan itong kahilingan ng Amerika? Pwede ba nila itong tanggihan? Julius, sa ganyang pagkakataon, usually inuuna talaga na matapos muna itong mga kasong kinahaharap ng isang Yan ang sinasabi ko. Tarantado. Di ba? Yan ang sinasabi ko, di ba? Bago nyo ganin sa ibang bansa o i-extradite ang isang tao, kailangan matapos mo na yung kaso niya rito. Okay, sa kanya ganun kahit saan. Kung saan man sa may kaso ka. Ganun yun. Tuloy. akusado dito sa Pilipinas bago siya maaaring i-extradite. Pero pwede rin siyang isuko na sa Amerika kung papayagan ito. Yan. Kung ibigenda, no? Kung ibigenda, no? Gan magaling ang Marcos administration eh. Oh. Di ba? Yung ginawa nila yan, di ba? Wala sa proseso. Pero kahit hawak nila ang gobyerno, lahat, hawak nila ang legislative, judiciary, lahat, pwede, walang imposible sa demonyo. Di ba? Bawal yan, bawal yan. Tuloy. Ng korte dito sa Pilipinas. Camille, may tugon na ba ang kampo ni Kibuloy? Julius, wala pa rin Meron na kami mga banat na yun, kampo niya kami, putang ina nyo. Mga gago kayo, mga nasa gobyerno kayo, mga bwelgano kayo. Putang ina nyo, may pagkakataon din ng para, meron din panahon para sa inyo, mamahalin kayo. Hitayin nyo lang.
Ganun. Daw natatanggap na impormasyon ang kampo ni Pastor Quiboloy ayon sa kanyang isa sa mga abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, pero iginiit nila na handa silang depensahan ang pastor sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Habang si Senator Risa Tama. Hontiveros naman na nananguna sa investigasyon laban sa pastor kaugnay ng aligasyon ng human trafficking, sexual abuse at forced labor, panahon na raw para dalhin sa Amerika si Quiboloy. Gago, di ba? Panahon na. Kung ang ina mo rin sa kailangan pa naging hukom pukin ng ina mo. Di ba? Kung ang ina mo, lahat ng mga kinaso nyo, wala kayong isang napatunayan. Hanggang ngayon, magkagalawang taon na nakakulong si Pastor, wala pa kayo napapatunayan. Sa lahat ng kinaso o kung ano man ang inakusa nyo, wala kahit isa. Kung ang ina mo, kung ang ina naninirin sa'yo, nagugulat ako sa gagawin na. Kapag tuloy mo na namin na. Napanatag daw ang kanyang loob na may 2 jurisdiksyon ang gustong humawak kay Quiboloy para panagutin siya sa mga kaso laban sa mga babae at mga bata. Ayon pa kay Hontiveros, wala nang katiting na impluwensya na dapat matira kay Quiboloy. Julius. Maraming salamat. Demonyo, no? Nakakademonyo ng mga gago na, no? Sobrang demonyo na, no? Sobra. Ano pa? Kakausap na natin via Viber? can you explain to us where the ambassador is speaking from? Is that a Viber? Oh, in WhatsApp. WhatsApp. We have him online. Huwag na kami manoorin, no? Kupat na, ilagbilis ng Hiniling hayop na na, ng Amerika na isuko sa kanila. Formal na hiniling ng gobyerno ng Amerika na di ba? Sabay yung balita nila, no? Basta yung kiguloy, sabay. Alam niyo ba kung bakit? Ang SM9, yung pastor kiguloy, noon ay inapayaran yan. Inapayaran yan para, ano mo, kalaganin ng mga Duterte. Pero, hindi pumayag si pastor. Alam niyo bakit? Okay lang ina mo, best friend na si Ian Arkin. Diba? Okay ina nyo. Kasama si pastor na tumulong kay Ian Arkin para tapusin yung mga masasamang tao. Alam niyo kung ano? Yung mga MPA. Pag wala ng MPA sa Davao, nung panahon ng Ian Arkin, malinis na. As in, kahit mayor ka lang si Ian Arkin nun, kaya pa na yung Davao kasi nga, wala na MPA, nauubos. Kaya ganyan, kasama ang ugali ni Montemeros kasi kumagante. Di ba? Kumagante sila kasi nga, naubos silang lahat. Naubos yung mga bata niya sa bundok, oo. At kasama si Pastor Quiboloy ron na tumulong sa gobyerno ng Ian Arkin. Ngayon, gets nila kung bakit masama ang loob nila sa Montemeros sa mga Duterte at kay Pastor Quiboloy. Alam nila yung sagot, diba? Okay lang na nito eh. Panoorin nila natin ito. ma-extradite o isuko sa kanila si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Yan ay para litisin doon si Quiboloy dahil sa kanyang Alam niyo ba na mas pabor kay Pastor Quiboloy na mapunta sa Amerika? Alam niyo ba kung bakit? Gusto niyo malaman? Una sa lahat, ang Amerika, patas ang batas. Gumagana ang ano nila, justice system ron. Kaysa mayaman ka, kaysa natin ka presidente, o kaysa ma-influensya ka ron, walang pakialam yun. Basta may kasalanan ka at napatunayan sa korte, tapos ka. Mas maganda yun. Gusto ni Pastor yun kasi para malinis na yung pangalan niya ron. Para mapatunayan. Ano ko ba alam na nakakasama namin si Pastor? Ina-open niya sa amin yan. Oo. Na mas mabuti siya mapunta sa Amerika. Pero ang problema, bago niyo siya papuntahin sa Amerika, tapusin niyo muna sa Pilipinas. Husgahan niyo na. Gumalaw na kami sa Supreme Court. Kung talagang may ginawang kasamaan si Pastor, patunayan niyo. Eh wala eh. Hanggang ngayon, wala kami kayo napapatunayan. Lahat ng mga witness niyo, sinungaling kayo. Yung witness niyo rin sa Hontiveros, bumaliktad. Kasi nga, huwag kayo na ng konsensya. Diba? Si Agnes Rene, naalala niyo pa yun, si Agnes Rene. Umamin, nag-confess. Nagbinayaran lang siya ni Hontiveros para gumawa ng kwento. O ngayon, nasa na si Agnes Rene. Wala na. Diba? Dapat close na to eh. Wala kayo makapatunayan kahit ano. Kung nakawalala ko lang ha, sana sumasakto sa isip niyo. No.
Sinong siraulo, bilyonaryo, mayaman ng simbahan, maayos ang buhay, ang mamumulit ng pangit? Sino? Ulol. Wala, di ba? Walang ganon. Kasi hindi naman ginawa ng pastor yun. Wala kang anak si pastor eh. Wala kang anak. Ang anak niya ay yung simbahan niya, yung mga miyembro niya. 3 milyon ang miyembro niyan. Oo, lahat niyang butante. Hindi makasama yung mga anak ng mga miyembro niya. 3 milyon sila. Tapos gagandanin niyo yung tao. Di ba? Ikaw, wala yung tatanong ko na rin sa Antimeros. Gusto mo makita magmumukha nito yun. Ay, pala, wala yung sa Antimeros. Ano yung sa... Yan. Gusto mo makita magmumukha nito hanggang minumura natin. At kaugnay, national wages. Ano, gusto ko yung malaki. Senator Risa Ontiveros Yan, puta. released Yan. Ito yung mga gusto kong minumura habang napapaliwanag kayo. Ano sa Antimeros, tanong ko lang sa'yo. Hukom ka ba? Kailan ka ba naging hukom? Putang ina ka, hinusgahan mo na si pastor. Eh lahat na ng witness mo, bumaliktad. Kasi hindi ka na yung konsensya. Tapos putang ina mo, sasabihin mo, dapat na mawala si pastor sa Pilipinas. Kung may dapat man mawala nito, kayo yung putang ina mo, lalong-lalo ka ng hayop ka. Putang ina babae na to, kababae mong tao. Sinungaling, magnanakaw. Putang ina ka babae mong tao ha, nagagawa mo yan. Ganun ka kapimonyo. Okay lang ilan to. Gunggong! Ang ina mo eh. parinig kita sa mukha eh. Nakakabulit ng mukha na to. Paano mukha mo? Tanong ko lang sa'yo, Lisa. Tanong ko lang sa'yo ha. Putang ina ha. Tanong ko sa'yo ha. Ano bang nagawa mo sa bayan? Putang ina mo. Sagutin mo yan. Paliwanag mo sa amin. Ano na bang nagawa mo sa bayan? Atakan mo ng senador. May nagawa ka ba? Ha? Nakapagpaaral ka ba? Na pamilya? Nakapagbigay ka ba ng trabaho sa mga mahihirap? Ano bang nagawa mo? Napapapa mo ba yung pilihin? Napataas mo ba yung sahog ng tao? Nakapagbigay ka ba ng bahay at kabuhayan? Naman, hindi. Kasi nga, magnanakaw ka. Oo, magnanakaw ka, putang ina ka. Total, hinusgahan mo naman si pastor. Kahit alam naman ninyo na wala kang kasalanan. Ngayon, ibabalik ko sa'yo ginagawa mo kay pastor. Magnanakaw ka. O, diba? Sinungaling ka. Diba? Tapos punugot ka. Diba? Ganyan ka kasama po ng ina mo rin sa Antimeros. Si Pastor Kibuloy, nagsimula ka wala yan. Ha? Nananig lang sa Panginoon yan. Ano mo? Doon naman na hinilin lahat ng meron sa ngayon eh. Diba? Ikaw hinilin mo yan, kaso ayaw ibigay ng Diyos. Kaya binigay ng demonyo. Demonyo Panginoon mo rin sa Antimeros, buha ka ng ina ka. Kasabihin mo kay Pastor na malit ng bata. Wala na mo pa. Pala lahat ng mga nakasama namin member niyan. Sa libo-libo, daan-libo member niya na namit na namin. Sana kahit sa man lang bumulong sa amin na ang ginasa ko niyan. Ang ina, wala. Pumunta ka na kay agency. Maghanap ka ng merit doon. Kahit isa, kahit bayaran mo. Wala magsasabi sa'yo ng ganon. Ang ina mo. Kwento ko lang ha. Alam niyo ba, napunta kami ng kay agency sa Davao. Lahat ng property nila pinuntahan namin. Glory Mountain, Prayer Mountain, Kingdom, yung mga simbahan niya. Basta marami sa property, maraming property yung simbahan nila. Okay. Lahat ng member doon may trabaho, may pagkain, may bahay. Legit, nakakatawa. Nakakatawa sa paningin niya, pero totoo yun. Lahat ng member ng KOGC, busog. Hindi gutom. Ha? Eh kung mga nakakain na rin sa Antimeros, patay gutom to eh. Walang hiya ng mga patay gutom, magnanakaw, sinungaling, bobo. Lahat ng kasamaan, kinuha ng hayop na to eh. Oo.
putang ina ka, Rizal Tameros. May araw ka rin. Makukulong ka, malapit na yan. Promise, no joke. Makukulong ka, mahayop ka. Oo. Ang ina mo, sinungaling kang gago ka. Putang ina nyo. Kasi ayaw nyo kay Bongbong Marcos, eh. Putang ina nyo, boss nyo na. Diba? Putang ina nyo yung babae na to. Ang harap mo rin ito, eh, no? Eh, ako yung babae na pag minura mo, wala kang kasalanan sa Diyos, eh. Oo. Hindi ka mapaparusahan ng Panginoon kasi gusto ng mamura. Okay na, ina mo, Risa, hayop ka. Sobrang sama mo, sobrang sama na ugali, sama na mukha, lahat eh. Lahat ng kasamaan na, hayop ko ng ina mo. Ang ina, porket naubos yung mga porka mo sa bundok. Ha? Naubos kasi yung mga FBA eh, inubos na niya Arby, kasama si Kibuloy, lahat eh. Ubos talaga sila eh, wala nakawala, wala nakasurvive. Diba? Okay lang. Ngayon lang kayo lumakas kasi yung pinuno mo, kakampin nyo na. Oo. Yung ayaw nyo, kakampin nyo na, pakayugutom ka. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Diba? Ang sama ng ugali mo, putang ina mo rin siya. Alam ko hindi ako paparusahan ng Panginoon sa pagmumura kong ginawa sa'yo. Kaya magkasirog mo, demonyo ka, putang ina ka. Gustong nga ni Jesus yan eh. Minumura kayo mga demonyo. Oo, ako lang. Gusto ni Jesus Christ yun. Na minumura ng mga demonyo na to. Kung napakasama ng ugali. Diba? Pag ina mo si Pastor Kirbuno, ang dami nagawa yan. Hindi lang sa Davao, hindi lang sa Misaya. Hanggang Luzon, hanggang Aparian, meron silang member doon. Lalo na sa iba't ibang bansa. Oo. Sa Hong Kong, pinunta namin. Meron sila ron. Meron sila sa Hong Kong. Mas marami sila sa Hong Kong. Kaya nga lagi nandun si Pastor eh. Lagi nandun sa Niana Arby. Kasi napakaraming member ng KOKC ron. Lahat ng member nila maayos sa trabaho, maayos sa pamilya. May bahay, may sasakyan. Lahat. Diba? Saka pa nakakita ng ganung relihiyon. Na lahat ng mga kailangan ng miyembro, binibigay. Sobra-sobra ka. Diba? Tapos, sasabihin naman ng kupal na magnanakaw na to, na masamang tao si Pastor. Kami naman kahit nanay mo, hindi maniniwala ko. Oo. Kami na ko, hindi ko alam kung buhay pa nanay mo. Maniwala ka sa akin, kahit nanay mo, alam na mabait si Pastor, putang ina ka. Gago ka. Putang ina mo. Ang sarap mo rin, no? Nakakailang mura na ako sa gaga na to. Ang sarap eh, ang sarap sa piling eh. Minumura mo yung magnanakaw. Diba? Anong pakiramdam na sinasabi ka magnanakaw? Kahit alam mo naman sa sarili mo kasi totoo yun. Hindi masakit na. Kami nang magnanakaw na tayo na. Putangin na mo rin siya. Hanggang sa ninuno mo, hanggang sa anak-anak mo, hanggang sa kaapu-apuhan mo, putangin na alam ng buong Pilipino na magnanakaw ka. Oo. Paliwanag mo naman na kanil pera ng PhilHealth ng 2014 na panahon ng Agnoy na amo mo. Diba? Anong meron? Bakit meron kang insertion? Diba? Kung kami naman sinagor ka, magbabatas ka. Bakit gumagawa ka ng batas? Kung kami naman meron kang insertion na pinimanoy 3.03 billion. At meron ka kang flood control funds na 750 million. Pinimano. Paliwanag mo sa amin yung puta na mamala mo, yung 0.01% mo, maging 0.02. Ulol! Diba? Aray ko. Anong babae na eh. Alam niyo, mga boss, sa totoo lang ha, si Risa, kamukha ng nanay ko to. Meron bigyan yung kaugali. Alam, pamilya ko, lahat ng pamilya ko, angkan ko, lahat kami sa Unig Duterte. Gago ka. At alam mo, kahit mga kamag-anak namin, walang magre-rinsa eh. Alam na, kahit aso ko si Max. Kahit aso ko, kapag pumasok ka sa bahay namin, kakatlil ka ng hayop ka eh. Diba? Ang nalat ng babae na bullshit. Sabi na nakakaawa ng katamahan niya, no? Lumalaban pa rin kahit yung mga witness na talo. Lahat ng witness mo, laban kay Pastor, lahat umamin na nagsisinungaling lang. Kung kami na nag-confess eh, oo. Kami na minawakuan mo eh. Minawakuan mo kasi nilungag. Ayun, gumalit na, kung kami na mo, umamin. Umamin na ginagawa niya siya. Minawakuan niya ka ng ganto ganyan. Diba?
Si Alex Rene, Ninawakuan niya na, "Pastor, bibigyan ka na lang kung ano-ano, basta sabihin mo lang 'to, okey? Bakit makulong si pastor?" Putang ina mo, ngayon, hindi mo kasi tinupad, eh. Sabagay, ninawakuan ka na, gusto mo pagtuparin. Ulol. Abuso na yung putang ina mo, Tarantado. di ba? Ang anak ka na minsan. Ang ina mo minsan, hindi ako magkasama mura-murahin ka, araw-gabi, putang ina mo. Ang ina mo, ito kanina ko lang nalaman mga boss, lahat ano naman post ko, lahat ano naman post ko, no, ng mga nakapollow sa akin dito sa Facebook. Lahat ano naman, di ba? Alam niyo ba na yung 99.9% ng safeguard, na nawawalang 0.1, ano pala yung gaganak ko? Tarantado. Okay lang, ang tagal mo lang hinahanap na safeguard, hayop ka. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. Diba? Putang ina mo rin sa, hindi ako magkakawa mura-murahin ka, putang ina mo, sinuwanan ka, eh. Putang ina mo, visit ka. Ang ina niya rin sa, ngayon na ako nakakapura ng babae, sa totoo lang, eto. Huwag ko minura nanay ko, huwag ko minura yung mga yung pambabae. Oo, pero yung mura ko kasi, pag nagmumura ako sa mga tao, ano yun, gusto ko nila yun. Alam ko kasi, pag minura ko yung sa tao, masama ko ganin nun, eh. Kakainit na. Diba? Putang ina mo, kahit anong gawin niyo, hindi niyo makapagpagsak sa pastor ko nun. Oo. Kung alam mo, mag-2 years ka nang lumalaban kay pastor, wala ka pang isang napatunayan. Ang kapal ng mukha mong babae ka, hayop ka. Ang ina mo, lahat ng ginagawa mo kay pastor, ibabalik namin sa'yo, oo. Yung pagsisinungaling mo, gagantihan ka rin namin, mas triple, oo. Kung yung ina mo rin sa, huwag ka mahal ng mama mo. Oo. Ang ina mo, wala kang Diyos. Ang ina mo, demonyo ka, mukha kang pera. Putang ina mo. Ang ina mo. Pag upuli Ma'am Sara, at langgam pa si pastor, promise, no joke. 100% ubos kayo lahat. Oo. Lahat ng mga terroristang MPA, mauubos yan. Lahat kayo uubusin. Oo. Uubusin kayo ni Mary Cristianos. Ang ina na, ha? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. So, ayun lang mga boss. Mamaya uli, magkakakunog ako uli. Alright? Hindi ko na muna tayo sa ngayon. Let's go! Putang ina mo rin sa, mamatay ka na.